Isang donya ang nagwala sa gitna ng mall. Sigaw ng sigaw habang binubunggo ang kariton ng janitress na naglilinis lang ng sahig. Sa harap ng mga taong nagvi-video, ininsulto niya ang pagkatao ng kawawang babae. Pinagmukhang kriminal dahil lang sa basang tiles. Akala ng lahat, tulad ng ibang viral eksena, matatakot ang management at papanigan ng mayaman. Pero ilang minuto lang ang lumipas. Biglang umalingaw-ngaw sa buong mall ang boses ng manager sa sound system. At nang marinig nila ang opisyal na anunsyo, natulala ang donya. At humiyaw naman ang palakpakan ng mga taong kanina lang ay tahimik na nanonood. Bago nangyari iyon, simpleng araw lang iyon para kay Liza Santos. 32 taong gulang, nakaasul na uniforme at may hawak na mop at timba. Buwan-buwan, kulang ang sahod sa dami ng kailangang bayaran. Upang, kuryente, gatas ng 5 taong gulang na anak at gamot ng nanay na may alta presyon. Kaya kahit gabi na, kahit masakit ng likod, tuloy lang siya sa pagpasok. Sinasabi niya sa sarili, basta may trabaho, may pag-asa. Sabado noon, peak day sa Riverway Mall. Puno ng mga pamilya, magkakaibigan at magkakapareha ang bawat sulok. Tumutugtog ang upbeat music, kumikislap ang ilaw sa mga display at sa bawat gilid, may mga janitress na tulad ni Liza na tahimik lang na naglilinis ng kalat ng iba. Nakatoka si Liza sa ikalawang palapag malapit sa escalator, pinakamapanganib kapag basa, kaya ilang beses na silang pinaalahalanan ng mall management na dito dapat laging alerto. Habang naglalakad siya, napansin niya ang patak ng tubig galing sa aircon sa kisame. Bumubuo ng maliit na puddle malapit sa paanan ng escalator. Agad siyang kumuha ng caution, wet floor na karatula at inilagay sa gitna saka mabilis na nagsimulang mag-mop. Liza, bantayan mo yan ha, bilin ng supervisor niya sa radyo. Ayokong may dumulas dyan. May report na raw na paparating na VIP na mamimili sa floor nyo. Ayokong doon mangyari ang aksidente. Opo sir, ako na po bahala, sagot niya. Ilang minuto pa lang siyang naglilinis nang mapansin niya ang pagdating ng grupo ng mga babaeng naka-red at gold. Halatang galing sa isang high-end boutique. Sa gitna nila, naka-stand out ang isang babae. Mga 50 anyos gulang, nakapulang bestida, nakadikit ang perla sa tenga at nakataas ang baba na parang nakakabit na sa leeg ang kayamanan. Ito si Doña Celeste Almeda, kilala sa social media bilang Queen C, asawa ng isang negosyante na may mga branch sa loob ng mall. Hala, si Madam Celeste, pag yan nainis, yari ang staff. Bulong ng isang sales lady sa katabing tindahan. Nakita ni Liza na diretso ang lakad ni Doña Celeste sa daan kung saan basa pa ang sahig. Agad siyang inilapit ang sarili at ang mop. Ma'am, sandali lang po, madulas. Pero hindi na siya natapos. Dumiretso ang donya na parang walang nakitang karatula. Sa pagmamadali, tumama ang bag nito sa braso ni Liza at nabangga ang timba. Kumalat ang tubig sa sahig, umalog ang kariton at muntik nang matumba si Liza. Bahagyang na out of balance si Celeste at napasigaw. Ay, nataranta si Liza. Agad na yumuko. Pasensya na po ma'am, naglilinis lang po ako. Basa po kasi. Basa? Eh bakit dito mo nilagay ang timba mo sa dinadaanan ko? Sabay tulak sa kariton ni Liza dahilan para muling kumalabog ang timba. Gusto mo bang madapa ako? Ha? Alam mo ba kung magkano tong sapatos ko? Napahigpit ang hawak ni Liza sa mop. Ramdam niya ang lahat ng mata na nakatingin sa kanila. Mga sales lady, mga mamimili, may mga naglalabas na ng cellphone. Pabulong na nagsasabing, "Uy, nagwawala na naman si Queen C." "Ma'am, may karatula naman po." Mahina niyang tugon, tinuturo ang caution, wet floor. "Huwag mo akong sinasagot," sigaw ulit ng donya, sabay dukot sa cellphone. "Tatawagin ko ang manager niyo, papatanggal kita, walang kwentang janitress." Lumapit ang security guard, halatang nag-aalangan. "Ma'am Celeste, pasensya na po. Tatawagin ko po si Sir Carlo, mall manager para..." "Dapat lang," singhal nito, at habang hinihintay natin, "Tumigil ka dyan." Tinuro niya si Liza sa ilong. "Huwag kang gagalaw, huwag ka ring magpaliwanag. Sa'yo na ang lahat ng kasalanan." Nanginig ang baba ni Liza. Pakiramdam niya, lumiliit siya sa gitna ng malawak na koridor. Sa gilid narinig niya ang mahinang bulong ng ibang janitress. Kawawa naman si Liza, pero wala ni isa ang lumapit. Takot silang madamay. Isang teenager ang kumiikot,
Hawak ang cellphone, naka-on ang live. Guys, si Quincy nagwawala sa mall. Tignan nyo to, grabe siya si janitress. Narinig ni Liza na sinasabi ng binata. Gusto niyang magtago pero wala siyang mapuntahan. Habang ginugunita niya kung paano niya ipapaliwanag sa nanay at anak niya kapag natanggal siya, sumugot ang radyo sa biwang niya. Liza, ano nangyayari dyan? Boses ng supervisor niya. Hindi siya makasagot. Sobrang higpit ng lalamunan niya, parang natuyuan ng laway. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na sigaw ni Celeste. Hindi ko papayagang may ganyang klaseng trabahador dito. Kayo mismo ng mall manager niyo kakausapin ko. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Carlo Tan, ang mall manager. Nasa mid-30s ito, naka-emerald green polo, may ID strap at earpiece. Kararating lang niya mula sa meeting sa admin office nang tawagan ng guard. Good afternoon, ma'am. Magalang nabati ni Carlo kahit halatang nagmamadali. Narinig ko pong may insidente rito. Ako po ang manager. Ano pong nangyari? Hindi na nagpatumpik-tumpik sa Celeste. Ang nangyari, halos pinadapa ako ng janitress na yan. Sa gitna ng mall ko pa. Alam mo bang tenant kami rito? Alam mo bang may shares ako sa kumpanyang nagtatayo ng extension ng mall ninyo? Tahimik na nakatingin si Carlo. Sa gilid ng paningin niya, kita niya ang karatula at ang basang sahig na halos tuyo na dahil sa ginawa ni Liza. Kita rin niya ang pwesto ng timba. Nasa gilid, hindi sa gitna. May ilang patak ng tubig malapit sa paanan ni Celeste kung saan siya nadulas. Ma'am, pasensya na po sa abala, pero kailangan ko pong alamin ang buong pangyayari. Nakita ko pong may karatula dito. So ano ngayon? May karatula man na wala, muntik na akong madapa. Dapat gumilid niyang timba. Dapat tumigil yung janitress nung paparating ako. Kung hindi niyo siya tatanggalin ngayon, ako na mismo ang kakausapin sa board ninyo. Gusto niyo bang may mawala sa inyong sponsors? Ramdam ni Carlo ang bigat ng sitwasyon. Kilala niya si Celeste. Ilang beses na itong nagreklamo tungkol sa aircon, ilaw, music, kahit na sa kulay ng carpet. At madalas, nakukuha nito ang gusto niya dahil sa koneksyon at pera. Napatingin siya kay Liza. Nakayuko ito. Nangingilid ang luha. Sa ilang buwang pagmamanage niya sa mall, halos araw-araw niya itong nakikita. Maaga kong pumasok, laging may dalang baon, laging handang mag-overtime kapag kulang sa tao. Siya yung janitress na minsang nagbalik ng wallet ng isang customer na puno ng dolyar. Siya rin yung nilapitan ng isang batang umiiyak na nawawala ang nanay at tinulungan na hanggang magkita ulit ang mag-ina. Liza, malumanab na sabi ni Carlo, ano bang nangyari? Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Mahina pero malinaw ang sagot nito. Sir, naglilinis lang po ako. May tumututong po kasi galing sa aircon. Nilagyan ko na po ng karatula. Sinabihan ko na rin po si ma'am na medyo madulas. Pero nagmamadali po siya. Tapos po, nabangga niya yung timba ko. Palusot! Sigaw ni Celeste. Magaling ka palang gumawa ng kwento, ha? Carlo, huwag ka nang mag-imbestiga dyan. Ako na mismo ang magsasabi. Tanggalin mo yung babae na yan. Ngayon din, sa harap ng lahat. Parang may malamig na kamay na humawak sa sikmura ni Carlo. Alam niyang kung papanig siya agad sa donya, magiging madali ang buhay niya sa papel, pero magiging mali sa konsensya. Naaalala niya ang isang meeting nila nung nakaraang linggo, kung saan kasama ang HR at safety officer. Pinag-usapan nila ang monthly Outstanding Safety Champion Award. At ang nominado nila, si Liza Santos. Dahil sa 3 incident report na nagpapakitang mabilis siyang kumilos bago pa maaksidente ang mga tao sa mall. Sir Carlo, bulong ng HR sa earpiece niya na nakamonitor pala sa CCTV. Nakikita namin ang lahat dito. Kita sa camera na may karatula na bago dumating si ma'am. Kita rin na sinabihan ni Liza si ma'am pero hindi siya pinakinggan. May kopya tayo niyan. Saglit siyang pumikit, tapos tumikhim. Ma'am Celeste, gagawin po namin ang nararapat. Pero hindi po kami basta nagtatanggal ng empleyado ng walang basehan. May CCTV po tayo, may protocol po tayo. Ano? Halos pasigaw na bulalas ni Celeste.
Mas pinapaboran mo pa ang basurera kesa sa akin? Hamukmang siya palapit kay Liza at marahas na hinila ang braso nito. Sumagot ka! Sinadya mo ba to? Nagulat si Liza, napaatras, halos matumba ang timba. Sumigaw ang ilang nanonood. Uy, grabe naman yun! Huwag mong hawakan yan! Doon na kumilos ang dalawang guard. Maingat nilang hinawakan ang braso ni Celeste. Ma'am, bawal pong hawakan ng ganyan ng staff, ma'am. Magalang pero mahigpit na paalala nila. Bitawan niyo ako! Kilala niyo ba ako? Bago pa lumala ang eksena, naging static ang sound system sa kisame. May mahinang testing, mic check, at ilang segundo lang, boses ni Carlo ang umalingaw-ngaw sa buong mall. Magandang hapon po sa lahat ng valued shoppers ng Riverway Mall. Kalmado niyang sabi, pero ramdam ang bigat ng bawat salita. Napatingin ang lahat sa kisame, kahit si Celeste ay napatigil. Nakatutok pa rin ang maraming cellphone, naka-live pa sa iba't ibang platform. Nagkaroon po ng insidente sa ikalawang palapag kung saan nadulas ng kaunti ang isang bisita sa basang sahig. Patuloy ni Carlo. Gusto ko lang pong liwanagin ng ilang bagay. Una, ang mga janitor at janitress po ng mall ay trained at inutusan na agad linisin at lagyan ng babala ang kahit anong basa o kalat. Iyon mismo ang ginawa ng staff natin na si Liza Santos. Sabay tingin niya kay Liza na tila hindi makapaniwalang binabanggit ang pangalan niya sa sound system. Pangalawa, dagdag ni Carlo, kinukonekta ang earpiece sa control room. Kausap ko po ngayon ng ating CCTV team. Na-review na po namin ang footage at klaro pong may nakalagay na caution, wet floor sign bago dumating ang bisita. Klaro rin pong may babala si Liza bago siya mabangga. Nag-ingay ang mga tao. Ayun naman pala, kawawa naman siya oh. At saka dumating ang pinakamatindi. Pangatlo, malumanay pero tatag na sabi ni Carlo, ngayong araw na ito, nakatakda na po namin sanang i-announce sa internal meeting ang pagkapanalo ni Liza Santos bilang ating Safety Champion of the Month para sa kabayanihan niya sa pag-iwas sa mga aksidente sa mall. Dahil sa tatlong magkakaibang beses, mabilis siyang kumilos para protektahan ang mga customer at isa na po doon ang pagligtas niya sa isang batang muntik nang mahulog sa escalator. Huminto siya saglit, hayaang pumasok ang balita sa isip ng lahat. Dahil sa nangyaring ito, minabuti kong gawin na ang announcement sa harap niyong lahat, hindi lang sa loob ng staff room. Sa Riverway Mall, hindi po namin tinitiis ang pambabastos at pananakit sa mga trabahador, anuman ang kanilang posisyon sa buhay. Pinoprotektahan po namin ang mga customer at higit sa lahat, ang aming mga empleyado. Nagpalakpakan ng ilan, ngayon ay mas malakas na. Ang mga nakamasid kanina na tahimik lang, biglang nag-cheer. Go Ate Janitress! Congrats Ate Liza! Namula si Celeste sa inis at hiya. Ano to? Pinahiya mo ba ako? Bulong niya kay Carlo, bagamat naririnig pa rin ng mga malalapit. Maingat na nilapitan siya ni Carlo. Hindi na naka-on sa sound system ang susunod niyang sinabi, pero narinig ng mga nakapaligid. Ma'am, wala po akong intensyong ipahiya kayo, pero may patakaran po ang mall laban sa harassment at physical assault sa staff. Nakalagpo lahat ng nangyari kasama ang paghawak nyo kay Liza. Kung gugustuhin nyo pong maghain ng formal complaint, welcome po kayo sa opisina namin. Pero karapatan din naming protektahan si Liza at ang dignidad niya. Dignidad? Nanginginig sa galit na ulit ni Celeste. Ako itong nasaktan pero siya ang pinoprotektahan nyo? Sumingit ang tinig ng teenager na kanina pa nagla-live. Ma'am, kita po sa video ko. Kayo po talaga yung bumangga sa timba niya. Tapos hinilan nyo pa siya. Ako na po mismo magpapadala sa management kung kailangan. Napatingin si Celeste sa mga cellphone na nakatutok sa kanya. Hindi lang pala iisang angguro ang umiikot. Iba't ibang tao, iba't ibang kuha. Sa isip niya, alam niyang ilang oras lang, trending na ang pangalan niya. At alam din niyang hindi niya kayang kontrolin ng internet, gaano man kalaki ang pera niya.
Huminga ng malalim si Carlo. Ma'am, para po hindi na lumala, hahayaan na po namin kayong makapagpahinga muna. Pero sa ngayon, kailangan po namin kayong pakiusapan na huwag nang magdulot ng eksena. May mga bata po tayong customer sa paligid. Matagal bago sumagot si Celeste. Sa huli, mariin niyang hinila ang bag, tumalikod at naglakad palayo. Kasunod ang mga kaibigan niyang hindi malaman kung saan titingin. Ang dating matayog na lakad niya, ngayon ay parang pilit na lamang. Habang unti-unting nagkakawatak ang mga nanonood, nilapitan ni Carlo si Liza. Liza, ayos ka lang ba? Malumanay niyang tanong. Tuluyan ang bumagsak ang luha ni Liza, hindi na niya napigilang umiyak. Sir, pasensya na po. Hindi ko po alam na gaganito kalaki. Baka po magkaproblema kayo dahil sa akin. Umiling si Carlo. Kung lahat ng problema galing sa taong ginagawa lang ang tama, mas gugustuhin ko pang magkaroon ng problema araw-araw. Liza, hindi ikaw ang mali dito. At kung may maniniwala man sa kasinungalingan, hindi na natin kontrol yun. Ang hawak natin, yung paninindigan nating ginawa mo ang trabaho mo ng may respeto. Lumapit ang ibang janitress at kasamahan ni Liza. Kanya-kanyang tapik sa balikat niya. Ate, ang tapang mo. Salamat at nilinis mo tong area, kundi may madadapa talaga. Congrats daw, safety champion. Ilang araw ang lumipas, sumabog sa social media ang video. Doon niya nagwala sa mall, binaliktad ng mall manager, janitress pinarangalan. Imbis na kahihiyan, naging inspirasyon si Liza sa maraming manggagawa. May mga nag-message sa official page ng mall, nagsasabing, "Saludo kami sa janitress nyo. Sana ganyan lahat ng management ipinagtatanggol ang staff." Sa loob ng mall, formal na ginanap ang awarding. Nakatayo si Liza sa maliit na stage, suot ang malinis na uniforme, hawak ang sertipikado at maliit na envelope ng incentive. Nakatingin siya ng kanyang mga anak at nanay sa audience, halatang proud na proud. Sa speech niya, nanginginig pa rin ang boses niya pero puno na ngayon ng tapang. "Hindi ko po inaasahan to. Gusto ko lang po talagang gawin ang trabaho ko. Sana po lahat tayo matutong respeto sa isa't isa. Janitor man, sales lady o donya. Kasi sa sahig na nililinis namin, pareho lang naman po kayong dumadaan." Pagkababa niya sa stage, nilapitan siya ni Carlo. "Liza, kung okay sa'yo, papasok ka na rin sa safety committee ng mall ha. Kailangan namin ng insight niya sa ground." Napangiti si Liza, may halong kaba at tuwa. "Sir, janitress lang po ako." "Hindi," sagot ni Carlo sabay ngiti. "Ikaw ang janitress na hindi natakot kahit sigawan sa harap ng buong mall. At yan ang klase ng boses na kailangan namin." Salamat sa pagsama niyo sa kwento ni Liza. Ang janitress na halos lamunin ng sigaw at yabang sa gitna ng mall, pero dahil sa katotohanan at paninindigan ng iilang handang manindigan, nabawi niya ang kanyang dignidad at naging boses ng lahat ng tahimik na manggagawa. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na hindi hadlang ang uniforme o posisyon para igalang bilang tao. At na may kapangyarihan tayong pumili, tatahimik ba tayo sa harap ng mali o sasama tayo sa mga handang tumindig para sa tama? Kung ang kwentong ito ay nakapagbigay sa iyo ng aral o nakaalala sa iyo ng isang taong masipag at madalas hindi napapansin, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, katarungan at pag-angat ng bawat manggagawa. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kwentong gigising sa puso mo at magpapaalala ng kahalagahan ng empatiya at magmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!